The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I, do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus stretched out his hands and caught Peter and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I was assigned in the seminary from 2000 to 2015. And many of the priests, or many of the students who are now priests, would come and say, "Kung hindi mo ako tinanggap, hindi ako magiging pari." Ang sagot ko doon ay, kung hindi ka nag-apply, hindi kita tatanggapin. My dear friends, my brothers and sisters, hindi naman lahat na nag-apply, hindi naman lahat ng natanggap naging pari. Yung inayos ang buhay. Regardless of the vocation you have, it entails three things. When I say vocation, either marriage, religious life, priesthood, or you decided to be single for God, to do something for your family. Whatever, it entails three things: the purity of intentions, the capacity to become, and the capacity to remain. Three things: purity of intentions, capacity to become, capacity to remain. Who can question your intentions? Who can question the purity of intentions? Nobody. Only God knows. But it's up to you, and perhaps with your self-knowledge, you know you have the capacity to become. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Di po ba, no? Pag sinabing, gusto kong magpari, ang tanong ay, kaya mo ba? Ano pa? Hindi lahat ng gusto kaya. Di ba, no? Ikatlo, the capacity to remain. May mga pari, naging pari, ngayon hindi na pari. Lumabas.
hindi kayang mabuhay bilang pari. Ganon din sa mga nag-asawa. Pag mayroong nagsabing, Father, magpapakasal kami, kaya mo ba? Kaya mo bang mabuhay may asawa? Kaya mo bang humihilik ang katabi mo? Kaya mo bang naninipa yan? Kaya mo bang magagalit yan? Whatever reason. Ano po? Kaya mo ba? Sapagkat yung mga ang gaganda ng kasal, ang bongga-bongga, ang saya-saya, ngayon hiwalay na. Wala sa ganda ng kasal. Ang halaga ay kaya mo ba? Di po ba, ano? Yung mga gusto magtrabaho, gusto ko po mag-apply sa ganun. Kaya mo ba? Di po ba, ano? Yung iba naman, nangangarap lang na magtrabaho sa isang kumpanyang maganda, hindi naman nag-a-apply. Paano ka makapagtrabaho doon kung di ka naman nag-a-apply? Di po ba, ano? My dear friends, you have to understand that Peter walking on the water is not a skill. Walking on the water is never about skill. It's about miracle. And if you want miracle in your life, you must have a leap of faith. You must have a leap of faith. What I'm trying to say, even Jesus said, come. If Peter will not go out of the boat, he will never walk on the water. Peter has to take the decision of getting out of the boat. Kaya nga, kung mag-aasawa ka, kaya mo bang talikuran ng buhay dalaga o binata? Hindi basta mag-aasawa. May asawa ka na, text ka pa rin ng text sa iba. Di po ba, ano? How are you? I hope you're okay. I've been thinking about you. We miss you in the office. I hope you're doing good. We've heard you are sick. Please, get well soon. Take care because I care. Mua. Diba? Tapos pag tinanong ka ng asawa mo, sino naman ko? Sino yan? Hiniram lang. Sinungaling. Di po ba, no? Noong isang linggo, pinag-usapan natin yung pinagkaiba ng mga nanliligaw at mag-asawa na. Sa motor pa lang, alam mo na, hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid. Yung ningas kugon, hindi naman Pinoy lang yan. Pag-uugali yan ng tao. Pag-uugali yan ng karamihan. Na ano? Kapag nahihirapan na, nakakalimot na. Pag nahihirapan na, nakakalimot na. Kaya pag ako'y nag-i-interview, tinatanong ko, nag-away na ba kayo? Ano po? Hindi pa, Father. Ay, huwag kayo mag-aasawa. Hindi kayo pwede mag-asawa. Di ba, Father? Okay yung magkasundo? Hindi totoo yan. Sigurado ko, habang magpapakasal pa lang kayo, mag-aaway na kayo. Ano po? Yung iba, kasal pa nga lang eh. Nag-aaway na eh. Ha? Bakit? Hindi matanggap ng babae yung bisita ng lalaki. Sino yan? Sino yan? Yung lalaki rin, sino yan? Di ko alam. Sino may bisita dyan? Di ba? Nanay ko. Ha? Bakit nanay mo ba ang ikakasal? Di ba? Tayo pa man di mga Pilipino, pag hindi naimbitahan, galit na galit. Di ba? Kaya pagkatapos ko mag-sermon, tinatanong ko yung ikakasal ko, itutuloy ba ang kasal? Di ba? Pwede namang hindi ituloy. Di po ba? Ano? Kamayan lang. O, kamay na. Uwian na. Ano po? Pagkatapos ng misa, kanya-kanyang kain. Di ba? No? Hindi. The capacity to remain is also important. Kaya ba ng bulsa mo? Kaya ba ng dibdib mo? Kaya ba ng isip mo? Nakwento ko ito. Nung bago pa lang yung AC Text. Ano po? Ang ganda ng kalsada papuntang Bataan. Pag iniimbitahan ako ni Bishop Sok, nagpupunta ako doon. Ang ganda, parang wala ka sa Pilipinas noon na. Ngayon, hindi na. Noon. Hindi po ba? Na? Ang ganda.
Wala kang kasalubong, wala kang kasabay, kaya hindi mo alam kung gaano ka nakabilis. Tumatakbo kami, napansin ko, 140. Oh, 140. Nagminor ako. Sabi ng seminarista, Father, kaya pa, kaya pa. Ano kaya pa? Kaya natin mag-150. Sabi ko, kaya pa. Nasa sakyan. Di na kaya ng dibdib ko. Ano ba? Di ba? Minsan, you have the resources, but you don't have the guts. You don't have the resources, but you don't have the guts. Di ba? Anong pagkakamali ng marami sa atin? Pupunta ka sa showroom, nakita mo, magkano lang ang down payment ng sasakyan. Sabi mo, kaya ko ito, kaya ko ito. Darling, kaya natin ito. O di binili mo? Kaya lang hindi mo nakwenta. Mayroong monthly amortization. May gasolina. May parking. May maintenance. May traffic. Kasabay mo mga kamote. Di po ba, no? Ha? Yung mga nagmamaneho, alam nila yung kamote. Di po ba, no? Maraming kamote. Ha? May stress ka. Ano po? Hindi mo alam kung bakit nilikha yung mga kamoteng yan. Di po ba, no? Ha? Wala naman mga matres pero dumadami sila. Di po ba? Ano? Ha? May stress ka. At matatapang yan pag bumangga sa iyo. Feeling nila ikaw palagi may kasalanan. Di ba? Kaya mo ba yan? Oh, maganda lang sa simula. Pero the capacity to become, the capacity to remain, hindi mo pala kaya. Pero, ito ang mahalaga. But if you will not try, you will never know. If you will not try, you will never know. Yung mga kabataan, if you're so afraid, then it will be the reason why you will fail. Pag hindi kayo nag-try, hindi nyo malalaman. Di ba? Anong gusto mo paglaki? Basta. Walang course na basta. Ano po? Ha? Wala. Di ba? Kahit ano. Engineer, doctor, kahit ano. Contractor, kahit ano. Di ba? At least you have something. Because if you cannot imagine it, you will never become it. Take note. If you cannot imagine it, you will never become it. Before Peter got out of the boat, he can already imagine walking on the water. He only need the permission of Jesus to say, come. Come. Mahirap yung pagdating ng araw, magsisisi ka at sasabihin mo, sana. Wala na. We don't have the luxury of time. We don't have the luxury of time. As many times I have said this, your greatest frustration in life, listen, young kids, hello, your greatest frustration in life is not that you have failed. Your greatest frustration is because you did not try. You did not try because you are so afraid. My dear friends, accepting the battle is already half of your struggle. 2027, I took the courage to have a group and have a Camino in Compostela. To walk. Minimum 100 kilometers. Diba? Pero ang pinakamababa, 118. Pwede rin 1,000. Ano po? Isang buwan.
bumuo ako ng grupo. Puno na. Ang tanong nila ay, kaya mo ba? Kaya mo ba? Ang sagot ko ay, malalaman natin. Di ba ba? No? Malalaman natin. At least, I made a decision. But, I have to prepare. Every day, if not every day, I have to walk 4 kilometers a day. And I notice that walking according to my pace, sa laki ng aking hakbang, in 1 hour, 4 kilometers. So, kung 12 kilometers a day, 3 hours lang yun. 3 hours lang yun. Siyempre, yung unang araw lang ang masarap nun. Yung pangangalawang araw, hindi ko pa alam, di ba ba? Kung babangon ka. Kasi yung mga naunang pari, nung unang araw, excited. Pangalawang araw, nagmumura na. Pari yun, pari. Nagmumura na. Ha? Sino ba naka-invento nito? Di ba ba? Ganon talaga. Ganon talaga. My dear friends, my brothers and sisters, yung graduate ng kung anong kurso, in-anticipate nyo ba na ganong kahirap ang kurso mo? Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Di ba? Pero nakatapos ka. Nakatapos ka. Bakit? Hindi ka nagpabaya. Lahat ba na nag-enroll nakatapos? Hindi. Pero kung hindi ka mag-i-enroll, hindi ka makakatapos. Sorry. Meron kaming pagmamayabang. Bakit? Walang AI nun. Excuse me. Walang AI nun. Walang Google. Walang Google. Dapat marunong kang pumunta sa library. Kaya mas mahirap nun. Isipin mo, minimemorya mo multiplication table. Ngayon, pag tinanong mo ang bata, 7 times 7. Nako, wala. Diba? Diba? Kaya marami ngayon sa kabataan, pag tinanong mo, what is philosophy? Anything that occupies space and has weight. Matter yun, matter. Matter, di po ba, no? Lahat na lang. Explain to me. Explain to me. Thermodynamics. Anything that occupies space and has weight. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, ngayon nga, chine-check na lang, di ba? No? 3 days ang board exam namin sa mechanical engineering. 2nd day pa lang, kalahati na lang kami. Natutulog na yung iba. Kasi alam nilang first day pa lang, bagsak na sila. Di ba, ano? Wala. Iba noon. Pag pangit ang sulat mo, di ka papasa. Can you imagine? Tanungin niyo yung matatanda dyan. Pag pangit ang sulat mo, di ka papasa. Ngayon, hindi na marunong magsulat ng mga estudyante. Type ng type. Di ba, no? Kaya pag pinagsulat mo, sabi ng sulat kamay, hindi mo mabasa, sulat pa. Diba? Kaya huwag kayong magrereklamo sa hirap ng buhay. But at least you know, to walk in the water is never about skill. It's about miracle. And if you want miracle in your life, you must take a leap of faith. The only way to walk on the water is to get out of the boat. And what are your boats?
false security, comfort, false assurance, name it. My dear friends, my brothers and sisters, I assure you, there are great things ahead of you that you will fail, not because you have really tried, but because you have even failed to try. Kahit anong dasal mo, kung hindi ka bibitaw, hindi ka makakalakad. You have heard the story. Ha? Yung bata nahulog sa bangin at nakakapit sa sanga, madilim na madilim. Pagod na siya. Sabi niya, Lord, help me, help me. Sabi ni Lord, let go of the branch. Sabi ng bata, is there any other Lord? Pagkamisan, pag mahirap ang buhay, naghahanap ka ng ibang Diyos eh. Hindi siya bumitaw. Nang lumabas ang araw, isang dangkal lang pala yung layo niya sa lupa. Kung hindi ka capital T, di po ba, no? Talagang kulang ka sa pananampalataya. Again, my dear friends, my young students, please do not be afraid. Do not be afraid. Because you don't have the luxury of time. Again, my dear friends, my brothers and sisters, especially the young, do not allow fear to rule your life. Do not be afraid. Keep this in mind. If you will not try, you will never know. Hello? If you will not try, you will never know. Wag mong kakalimutan yan. Those who say, I can't, they always fail. Those who say, I will, most of the time succeed. Do not forget that. And walking on the water is not a skill, it's a miracle. If you want to walk on the water, you must get out of the boat. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.